makahinga sa kanyang nakita. Sa nakabukas na bintana ay nakita niyang may kalahating katawan na nakasandig at base sa damit na nakita niya ay babae yon. Tila daw makaluma ang suot at nakaagaw sa atensyon niya ang singsing na nakasuot sa daliri ng babae dahil nakalaylay ang kamay nito. Magkahalong takot at pagtataka ang naramdaman ko, Papa Dudut. Imposible namang nakikinood ang babae na yon dahil hating gabi na at may mga aso kami na siguradong kakahol kapag may pumasok sa aming bakuran. Kaya't sino ang babaeng yon na nakita ng tiyahin ko? Lumipas nga ang 1 linggo at hindi pa rin noon umuwi si Mama. Ang buong akala ko ay magiging normal ang araw ko. Ni hindi ko na paghandaan na makakaranas pala ako ng kababalaghan ng araw na yon. Isang hapon yon habang ako'y naglilinis sa itaas at nagbubunot ng sahig. 2 silid ang naroon at may malaking sala na ang sahig ay makinis na tabla. Tahimik akong nililigpit ang mga kalat at nilalagay sa isang lumang aparador. Nang matumbang walis tambo na nakasandig sa dingding, kaya lumapit ako at pinulot ko yon. Pagyuko ko ay may nakita akong nakatayo sa likod ko na tanging laylayan ng mahaba niyang damit ang nakita ko. Tumayo agad ako at lumingon sa likod ko ngunit wala akong nakita. Umahon ang takot sa dibdib ko ngunit inisip ko na baka yung kapatid kong babae ang nakita ko at pinaglalaruan lamang ako. Pumasok ako sa silid na ayon sa lolo ko ay silid ng ina niya upang tingnan kung nandun ang kapatid ko ngunit wala akong nakita. Natigil ang paghakbang ko. Palabas sa paglingon ko sa bintana ng silid ay may nakita akong kamay na humawi sa kortina. Nanunuyo at nangungulubot na kamay yon. Hindi ko nakita ang mukha niya dahil natatakpan ng mahaba niyang buhok na puro puti na. Ngunit naagaw ang atensyon ko sa singsing sa daliri niya. Parehas na parehas sa inilalarawan ng tiyahin ko. Hanggang sa may rumihistro sa alaala ko. Ito rin yung babaeng nagpakita sa akin noong magkaroon ako ng sleep paralysis. Dahil sa naisip ko ay agad akong tumakbo pababa sa hagdanan na halos liparin ko na ang mga baitang. Nakasalubong ko pa ang kapatid ko na nagtataka sa aktwasyon ko at nakakunot ang noo. Agad ako nagtungo sa kusina habang pilit na hinahabol ko ang hininga. Sino ang babaeng nakita ko? Mamayang kaunti ay lumabas ako at doon ay nakita ko si Tita Medeng na naglalaba. Tita, may nakita ko matandang babae doon sa kwarto. Nagtaka naman syempre ang tiyahin ko. Sino? Tanong niya sa akin. Natatandaan niyo ba yung ikinuwento niyo sa akin na nakita ninyo noon sa bintana habang nanonood tayo ng TV nung isang gabi? Parehong pareho po yung babaeng nakita ko sa babaeng dinescribe ninyo sa akin. May suot din po siyang singsing. Kwento ko. Namutla si Tita Medel sa kanyang narinig sa akin. Kaya hinila niya ako papasok ng bahay at pinuntahan namin ang kwarto kung saan ko nakita ang matandang babae. Papadudot pagpasok pa lang namin doon ay sumalubong na agad sa amin ang kakaibang lamig ng paligid. Pumasok pa kami sa loob dahil nakita naming bukas ang isang aparador. Sinarado ito ni Tita. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang bintana kung saan inayos niya ang mga kortina. Habang ako naman noon ay hindi mapakali dahil ramdam na ramdam ko pa rin ang presensya ng matandang babae. Hanggang sa may naramdaman na lamang akong humawak sa balikat ko na malamig na kamay. Nakita ko sa aking peripheral vision na kamay ito ng matandang babae na may suot na singsing. Tumingin lamang ako kay Tita Medeng na noon ay nakaluhod at may sinisilip na kung ano sa ilalim ng kama. Tita, nandito siya, sigaw ko habang nanginginig sa takot. Nakita ko namang mabilis na tinanggal ng matandang babae ang kanyang kamay. At nang lumingon ako ay nakita ko itong lumulutang na nakatalikod at palabas ng kwarto. Mabilis ang kanyang paglabas. Nawala siyang bigla ng tiyempong bumaling na sa akin si Tita Medeng. Anong problema, Rodel? Nasaan na siya? Wika niya sa akin. Lumabas na po ng kwarto, tita. Hinawakan niya ako sa balikat. Umiiyak kong sabi sa kanya.
Sa puntong yon ay niyakap na ako ng tiyahin ko. Hindi natin alam kung ano ang pakay niya, kung bakit siya nagpapakita sa atin. Pero wag tayong matakot, Rodel. Baka kamag-anak natin siya at naniniwala ako na hindi niya tayo sasaktan. Wika ni Tita Medeng para mawala ang takot ko sa dibdib. Lumipas ang isang buwan. Umuwi na rin noon si Mama at ikinuwento ko sa kanyang lahat ng naranasan namin ni Tita Medeng. Pero hindi lang ko ibo noon si Mama at pinayuhan lamang niya ako na palaging magdarasal, lalo na kapag bago matulog. Samantala ay wala na kaming naranasang kakaibang ngunit nananatiling palaisipan pa rin sa akin kung sino at ano ang ibig sabihin ng babaeng nakita naming pareho ng tiyahin ko. Tila naman mapagbiro ang tadhana at ng araw na yon ay hindi ko alam na masasagot ang mga tanong ko. Inutusan ako ng lolo ko na linisan ang bodega sa ibaba na sa unang pagkakataon ay mapapasok ko. Nalibot ko na ang buong parte ng bahay maliban sa bodega. Pagpasok ko sa loob ay agad kong binuksan ang ilaw. Palaging nakakandado ang bodega na yon kaya ngayon lamang ako nakapasok. Inikot ko ang paningin at pumasok agad sa isipan ko ang armory namin sa ROTC headquarters. Walang bintana o siwang man lang ang bodega para makapasok ang liwanag o hangin. Tila isang malaking kahon. Pagtingala ko ay nakita ko na may daan pala doon diretso sa silid ng ina ng lolo ko sa itaas. Tuwing ako'y magwawali sa ilalim ng kama sa silid sa itaas, ay napapansin ko ang hindi pantay na tabla sa sahig. Naagaw ang atensyon ko ng mga bunton ng gamit sa isang sulok ng bodega, kaya nilapitan ko yon at nakita ko ang isang malaki at lumang baul na may varnish. Dala marahil ng curiosity ay binuksan ko ang baul at tumambad sa paningin ko ang mga barot saya at iba pang mementos at gamit ng isang may edad. Isang lumang librong kulay itim ang napansin ko. Nababakbak na ang mga paligid ng libro sa katandaan. Bago ko pa mabuksan ang libro, na hinala kong diary ay naagaw ang atensyon ko ng isang malaking kwadro na natatakpan ng ilang gamit. Kinuha ko ang malaking kwadro at itinapat sa ilaw. Kumurap ako at halos hindi ko na marinig ang paligid sa lakas ng kabog ng puso ko. Tila hindi ako makahinga, Papa Dudut. Buhay na buhay ang babaeng aristokratang nakapinta sa larawan na nakatingin sa akin. Ngunit hindi ang mukha ng babae ang nakaagaw ng pansin ko kundi ang singsing na nasa daliri niya. Parehas na parehas sa nakita namin ng tiyahin ko. Sa nanginginig na kamay ay may napansin ako. Sa ibaba ng larawan ay may nakita akong nakapirmang pamilyar na pangalan. Juana de la Cruz Caparas, 1913. Halos hindi ko na malaman kung paano ako nakalabas ng bodega sa sobrang kaba. Pero sa huli nakalabas din ako at dinala ko si Mama at Tita Meding sa kwarto at doon ay namangha sila sa kanilang nakita. Agad nilang nilabas ang painting na yon at dinala sa sala. The next thing I knew ay nakasabit na ito sa sala namin. Samantala kinabukasan ay naging biglaan ang dating ng lolo at lola ko para kumustahin kami. Pero pagtapak pa lamang ni lolo sa aming bahay ay nakita na niya kaagad ang painting at naluha siya. Hindi ko na alam ang pinag-usapan nila noon kasi inutusan agad ako ni Mama na bumili ng kalamansi sa palengke dahil gagawa daw siya ng bistek at kalamansi juice, ang paboritong combo na pagkain ng lolo Ipe ko. Kinagabihan ay narinig kong nag-uusap ang lolo at lola ko na bukas daw ay kaarawan ng ina ng lolo ko. Nang pumunta ang lola ko sa kusina ay naupo ako sa tabi ng lolo ko at tinanong ko siya kunwari kung kaninong gamit ang nakaimbak sa bodega. Hindi ko maintindihan kung bakit tumaas ang balahibo ko sa sagot ng lolo ko. Ayon sa kanya, ang mga gamit na naroon ay mga lumang gamit ng may-ari ng bahay namin, ang ina niya, si Juana. Lolo, may aaminin po ko sa inyo tungkol kay Lola Juana. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Bakit na po? Nagpapakita ba sa inyo ang lola mo? Biglang tanong niya sa akin. Siyempre nagulat naman ako sa akin narinig.
Yun nga po ang sasabihin ko sa inyo, nagpapakita po sa akin si Lola Juana. Ang sabi ko. Paano niyo po nalaman yun? Usisa ko pa sa matanda. Nagpakita kasi si inay sa panaginip ko. Sinabi niya sa akin na gusto niyang humingi ng tawad sa iyo kasi natakot ka raw niya. Lalo na nung nagpakita siya sa iyo nung natutulog ka sa kwarto mo. Nakangiting wika pa ni Lolo sa akin. Natatandaan ko po yun, Lolo. Nagpakita nga po siya sa akin. Sabi pa niya sa akin bakit gising pa raw ako. Tapos tumawa siya ng nakakatakot. Sumbong ko. Natawa lang din si Lolo sa sinabi ko. Yung tawa ni Lolo ay parang tawa ni Lola Juana nung unang beses siyang nagpakita sa akin. Medyo nakakakilabot. Ganon lang ang tawa namin ni inay. Parang sa kontrabida sa pelikula. Pero wala kaming masamang iniisip. Wika ni Lolo na nakangiti sa akin. Lolo, bakit raw po siya nagpakita sa akin? Tanong ko. At bakit hindi po siya kilala ni Tita Mideng? Paborito kang apo ng Lola Juana mo. Sabi niya sa akin. Kaya kanya gusto kasi kamukhang kamukha mo yung kapatid kong bunso si Romeng. Sayang namatay si Romeng sa edad na 13 dahil sa tipos. Iyak nang iyak noon si inay hanggang sa ikinamatay na niya ang pagdadalamhati sa bunso niyang anak. Kwento ni Lolo Ipe. Nangyari yun nung asawa ko na ang Lola Bilin mo at anak na namin ang mama mo. Si Mideng naman pinanganak 4 na taon pagkamatay ni inay kaya hindi na niya naabutan ng lola niya. Dagdag pa nito. So ganun pala ang totoo. Nagpakita sa akin si Lola Juana kasi kamukha ko ang bunso niyang anak. Pero nararamdaman ko papadudot na parang may kulang pa. Bago ko makalimutan, sinabi rin pala sa akin ni inay sa isa sa mga panaginip na ibigay ko raw ito sa iyo. Wika ni Lolo pagkatapos ay binuksan niya ang drawer na nasa tabi niya at doon ay kinuha ang isang malit na box. Binuksan niya ito at tumambad sa amin ang singsing ni Lola. Nasuot niya noong nagpakita siya sa akin. Bilin sa akin ni inay na ibigay ko raw sa itong singsing. Namanad daw niya yan sa lolo niya. Ingatan mo yan apo kasi yan ang isa sa mga legasiya ng angka natin. Bilin ni Lolo Ipe sa akin. Kinuha ko naman ang maliit na kahon na naglalaman ng singsing ni Lola Juana. Pinagmasdan ko yon at sinuot. Surprisingly ay kasya yon sa akin. Isuot mo yan palagi apo. Tandaan mo na palagi kang babantayan ng Lola Juana mo. Dagdag pa ni Lolo Ipe sa akin. At yun nga papadudot simula noon ay sinuot ko na ang singsing ni Lola Juana. Bagamat paminsan-minsan ay nagpaparamdam siya sa akin ay hindi na ako natatakot sa kanya. Lumipas nga ang maraming taon at nakatapos ako ng pag-aaral. Nagkaroon ng magandang trabaho, nagkaasawa at nagkaroon ng mga anak. Lahat ng mahahalagang event sa buhay ko ay ramdam na ramdam kong kasama si Lola Juana. Alam ko na hanggang ngayon ay binabantayan pa rin niya ako at ang pamilya ko kaya lihim akong nagpapasalamat sa kanya. Papadudot, ito ang aking kwento. Sana'y mabasa mo ito at mapiling itampok sa iyong YouTube channel. Muli maraming salamat at magandang gabing muli sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rodel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudod Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudod Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudod